Hello everyone! Welcome sa my YouTube channel. I'm Dinah Tolentino, so please subscribe. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about medical assistance in DSWD Batasan. So, kung lalapit po kayo at gusto nyo pong pumunta doon, ay may tinatawag tayong mga requirements. Kung hihingi po kayo ng gamot, ito po ang mga requirements. Unang-una po, medical abstract or medical certificate kung saan po kayo nagpapa-check up. Yun po ay ibinibigay ng doktor. Private or public po. Ngayon po, kung sa private, hindi ko lang po alam kung meron yung bayad. At kung sa public hospital po kayo nagpapa-check up po, ay wala po yung bayad. Yun po ay binibigay kusa ng doktor. Pangalawa po ay yung inyong reseta or prescription medicine. Yan po ang kailangan para po kayo malaman kung ano pong hinihingi niyong tulong. Kaya importante po meron po kayong prescription medicine or reseta. Kailangan po titingnan nyo yung date, pirma ni doctor at yung licensed doctor po. Ganon din naman po yung medical certificate pala. Kailangan po ay inyong titignan kung may pirma ni doctor, date, at yung pong license number. So, yan po ang pangunahing kailangan kapag hihingi po kayo ng gamot. Yung pong pangatlo ay yung pong tinatawag nating price quotation. Ang price quotation po ay pwede nyo pong makuha yan sa butika po or pharmacy ng hospital na pinag-check-upan nyo or sa clinic na kung meron man po silang mga available medicines doon. So, pwede rin po kayo humingi doon ng mga price quotation. Ngayon, kung wala naman po sa inyong mga hospital ng inyong mga gamot at out of stock, pwede po kayo magpa-price quotation sa mga drugstore po kung saan nyo po gusto. Meron po. Kung saan, halimbawa, I'm not a sponsor sa mga kapanggating ko. Southstar or Mercury Drug, pwede po kayo quotation price dyan or sa Globo. So, ayan po yung pangangailangan ninyo kapag price quotation. Napaka-importante po ng price quotation. Alam niyo po kung bakit. Diyan po ibabase ng DSWD staff yung ibibigay sa inyong tulong financial or GL man yan or medicine man yan. Tapos po, yung mga susunod na requirements po ay yung tinatawag nating ID. ID po ng representative kung hindi man po makapunta yung pinakapasyente. At ID rin naman po ng pinakapasyente. At maganda po ay magpagawa na rin po kayo ng authorization letter na pinapayagan kayo na kayo ang representative na lumakad ng kanyang medical assistance. Kung hindi po makapunta itong si pasyente, pwede naman po ang representative. Tapos, yun nga po tinatawag nating Xerox at original, lahat ng papel po. Huwag na huwag niyo pong kalilimutan ang magdala po kayo ng mga ID. ID ng representative or your ID po ng pasyente. So, iyan po ang pinakang-importante pong requirements. Ngayon, yung nagtatanong po kung may social case study or barangay indigency, hindi na po yan hinahanap ni DSWD. Depende na lang po kung malakihan po talaga yung pangangailangan nyo. Kung halimbawa hospital bill or malakihan gamot talaga na or guarantee letter po ibibigay sa inyo. Kailangan po yung social case study na makukuha naman po yun sa inyong munisipyo. So, yun naman po yung kailangan. Pero kapag mga medicine, hindi na po sila naghahanap ng social case study or barangay indigency. Kaya kung gusto niyo pong magpunta po sa DSWD, one-day process na rin po. Kumpletuhin niyo na po yung mga requirements niyo para hindi na po kayo magpabalik-balik at hindi po masayang ang inyong pagpunta. Yan po ang kahalagahan ng pagkakumpleto ng requirements at higit po sa lahat, agapan niyo po kasi hindi naman po natin hawak o limitado ang tao kung ilan po. Mas maganda po maaga para po kayo ay nandun makapasok po. So, yan po ang pinakang maganda pong mangyayari sa DSWD is one-day process. Depende rin naman po yun sa kliyente kung kumpleto po siya sa requirements. Eh kung kulang ka sa requirements, ay di pa niguraduhan may pagbalik ka. So, salamat po at sana naintindihan niyo po ang aking na-share at counting ideas sa inyo. Kung nadaisin po,
i-like nyo lang po ako, i-subscribe YouTube channel. At marami din po akong ginagawa mga medical assistance. I-click nyo lang po sa aking mga playlist. Makikita nyo po yung aking mga medical assistance na ginagawa po. So, yan po Maraming salamat po and thank you again.